Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, November 3, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Bagyong Tino, patuloy na lumalakas habang papalapit sa Leyte at Dinagat Islands. Pangulong Marcos balik bansa na mula sa APEC Summit. Mga pulong sa South Korean conglomerates ipinagmalaki ng palasyo. Napipintong pagbabalik ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Welcome sa ilang senador. Napolcom, tinanggap ang pagsusori ng lalaking nag-costume bilang party police officer nitong Halloween. Pamilya, mga katrabaho at kaibigan sa industriya dumalaw sa unang araw ng burol ni Eman Atienza. At sa showbiz, Atisa Manalo nasa Thailand na para sa Miss Universe 2025. Fans impressed sa pambato ng Pilipinas. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Ingat po mga ka-A to Z dahil patuloy ngang pinapalakas ng Pag-asa ang babala nito sa bagyong Tino na kasalukuyang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa silangan ng Dinagat Islands. Batay sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, taglay ni Tino ang lakas ng hangin nga abot ng 140 km per hour at pagbugsong nga abot ng 170 kph. Posibleng maglandfall ang bagyo sa Humonhon Island o Dinagat Islands ngayong gabi ng Lunes o di kaya sa Leyte o Southern Leyte madaling araw ng Martes. Inaasahang tatawid ito sa Visayas at Northern Palawan bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility Huwebes ng umaga. Babala pa ng State Weather Bureau, posible ang storm surge na lalagpas ng 3 metro sa mga baybaying lugar ng Visayas, Mimaropa at Mindanao. Kaya naman, iwasan po ang pagbibiyahe at pagpapalaot sa karagatan. Pinapayuhan rin ng publiko na manatiling alerto sa posibleng baha at pagbuho ng lupa at sumunod sa mga babala ng lokal at na pamahalaan at ng Pag-asa. Inaasahang mananatiling bagyo ang Tino sa pagtawid nito sa bansa na may dalang malalakas na ulan, hangin at pagbaha, lalo na sa mabababang lugar. Kaya nga po, ingat po ang lahat. Kaugnay niyan, kaliwat kanan naman ang evacuation efforts ng mga lokal na pamahalaan sa Visayas at Mindanao na inaasahang daraanan ng bagyong Tino. Narito ang ating balitang A to Z. Ilang oras pa man bago tumama sa kalupaan ng bansa ang bagyong Tino, ramdam na ang hagupit nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Agusan del Sur, inabot ng hanggang baywang ang tubig sa kahabaan ng National Highway sa bayan ng Tubay ngayong Lunes, November 3. Nagtulong-tulong ang mga residente sa paglikas sa mas mataas na lugar. Malakas na hangin at malalaking alon naman ang naobserbahan sa Surigao. Ganito rin ang sitwasyon sa Pitogo Port, Bohol at sa Eastern Samar. Malapad yung lawak ng bagyo. Kaya ang sinasabi ng Pag-asa, this is 600 kilometers yung diameter niya. Kaya kahit mga 300 kilometers away pa, may tumatama ng rain bands at saka mga hangin. Sa Camotes Island, Cebu, rinig ang malakas na sipol ng hangin na nagbabantang paliparin ang mga telon sa isang pampublikong lugar. Habang sa Bogos City sa Cebu pa rin,
Binaklas muna ang tent city na ginamit sa nagdaang lindol upang hindi mawasak ng hangin. Ipinatupad na ng lokal na pamahalaan ang Adopt a Family System kung saan iniimbitahan ng mga kalapit na residente na kupkupin muna sa kanilang tirahan ang mga apektadong kaanak at kaibigan. Sa mga evacuation sites naman inilikas ang mga walang ibang matutuluyan. Another thing, syempre kung lalakas ang ulan, so merong mga rain-induced landslide. Diba? Nung dati merong earthquake-induced na mga landslides. So pag inulan yun, diba? So may mga ganong risk. No? So iba't ibang hazard ang pinapabantayan. No? Kaya nga ang sinasabi natin ay talagang mas iba yung paghahanda ngayon. No? Lalo na dun sa mga lugar na dati na nga tinamaan. Pinag-iingat ang mahigit 7,000 barangay sa bansa sa banta ng flash flood at landslide. Sa pagtukoy ng Office of the Civil Defense, karamihan sa mga lugar na ito ay nasa critical path ng bagyo, partikular sa Eastern Visayas at Northern Mindanao, gayon din ang Bicol Region, Southern Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Kanselado naman ang 12 ng flights dahil sa sama ng panahon, habang suspendido muna ang sea travel sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, pinaigting na ng Coast Guard at PNP ang kanilang pagbabantay sa kaligtasan ng publiko. Mataas ang kumpiyansa ni Public Works Secretary Vince Dizon na maaaresto at makukulong ang aabot sa 60 individual na sangkot sa flood control anomalies bago magpasko. Ani Dizon, kabilang rito ang ilang dating DPWH engineers at mga big-time na kontratista. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Maraming magpapasko sa kulungan. Ito ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon, kaugnay sa mga personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Simple lang naman yan eh. May proyekto dapat. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero walang ginawa. Di ba klarong-klaro yun? Na ninakaw yung pera doon? Aniya, bago matapos ang taon, posibleng maaresto na ang aabot sa 60 individual kabilang ang DPWH engineers at top contractors. Kaugnay pa rin ito ng ghost at substandard infrastructure project sa Bulacan, Mindoro, La Union at Davao Occidental. I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin noong September 13, malapit nang i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. Kaugnay naman ang hakbang ng DPWH na pagmo-monitor sa status ng infrastructure projects. Makikipagtulungan ng ahensya sa Philippine Space Agency gamit ang satellite technology. Kaya naman nakalusot itong mga ghost project, itong mga napakalantarang paggiginlang o pagluloko sa taong bayan, dahil hindi na monitor ng maigi at ng epektibo ang mga proyekto. Kung gano'n nakalawak, gano'n nakahaba or kalapad yung ating mga proyekto, ito po ay pwede nating masukat gamit yung ating mga satellite imagery. Gumagawa na rin ng hakbang ang DPWH para mapababa ang presyo ng construction material sa government projects. Natuklasan kasi na ang ibang materyales mas mahal ng 75% kumpara sa market price. Ani ni Dizon, maaring makatipid ang ahensya ng 60 bilyong piso sa pagtutuwid ng presyo ng materyales sa government projects. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Welcome sa ilang senador ang muling pamumuno ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control issue. Pero para kay Senator Robin Padilla, bagamat gusto ng minority bloc senators na si Senator Rodante Marcoleta ang mamuno sa komite, wala umano silang boses lalo't kulang sila sa bilang. Kaya anya, mas mainam na si Lacson na lang sa halip na ibang senador na halata ang kulay politika. Para naman kay Senator Lito Lapid, swak si Lacson sa posisyon, lalo't malawak ang kaalaman ng senador sa pag-iimbestiga dahil sa pagiging retiradong PNP chief. Alam ng taong bayan talagang pag nag-iimbestiga yan, totoo. Walang kaplastika, walang kinakampi yan. Kaya tamang-tama yun. Tama ang desisyon niya.
Aabot sa 15,000 mga pulis ang ipakakalat sa gaganaping mga anti-corruption protest tuwing weekend hanggang sa Bonifacio Day, ayon sa National Capital Region Police Office. Sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na may nakahandang reserbang puwersa ng kapulisan at nakiki-coordinate na sila sa iba pang ahensya para sa seguridad. Naghain na rin ng kaso ang PNP-CIDG laban sa 77 katao na nasangkot sa gulo nung nakaraang protesta, kabilang ang mga umano'y nananawagang sunugin ang Malacanang. Mas pinaigting natin yung pagmomonitor, lalo yung ating intelligence gathering, yung pakikipag-usap natin sa ating mga kapwa na allied agencies, kung ano po yung mga namomonitor nila. At based po dito, gumagawa tayo ng mga hakbang kung paano natin maiiwasan pa or maiiwasan yung same incident na nangyari noong September 21. Nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang unang ginang matapos ang 32nd APEC Summit sa South Korea. Sa kanyang pagdating, iginiit ni Marcos na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang momentum ng mga naging pagtalakay sa summit. 4 na araw na lumahok ang Pilipinas sa mga talakayan hinggil sa artificial intelligence, mga hamon ng climate change at pagpapaunlad ng micro, small at medium enterprises sa digital economy. Pinuri din ni Marcos ang tiwala ng Korean investors sa ekonomiya ng Pilipinas matapos ang mga bilateral meeting niya kay South Korean President Lee Jae-myung at Chilean President Gabriel Boric. Let us all carry forward the momentum that we have built, translating our commitments and agreements into tangible results, forging lasting partnerships, and ensuring that the Asia-Pacific region continues to thrive, inclusive, resilient, and sustainable. Nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Guibot Chodoro na walang pagbabago sa pulisiyang pandepensa ng Pilipinas. Kasunod yan ng pakikipagkamay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay President ng China Xi Jinping sa APEC Summit sa South Korea nitong weekend. Matatandaang sa turnover ceremony ng South Korea sa China bilang susunod na APEC Summit chairman, mismong si Marcos ang lumapit kay Xi para makipagkamay. Ayon kay Marcos, tiniyak niya ang makabuluhang kooperasyon sa Beijing. Kasabay nito, hindi naman nagkaharap ang defense ministers ng dalawang bansa sa hiwalay na ASEAN Defense Meeting sa Malaysia. Pero ayon kay Teodoro, hindi niya binigyan ng oras makausap ang Chinese counterpart matapos ang pahayag ng China na binablackmail umano ng Pilipinas ang Chinese government. Giit pa ni Teodoro, sampal sa mukha kung tatanggapin lang ng bansa ang ganitong pahayag. November na, ibig sabihin, Christmas is coming. 52 days na nga lang bago ang kinasasabikang pagdiriwang ng Pasko. Kaya't isa-isa nang nagliliwanag ang mga Christmas trees sa bansa. Pinangunahan ng tinaguriang Christmas icon ng bansa na si Jose Marichan ang pagpapailaw ng higanteng Christmas tree sa isang residential mall sa Mandaluyong City. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng Christmas tree lighting ang naturang mall. Kaya ang mga chikiting, game na nakipag-picture kay Santa Claus habang tinatanawang makulay at nagniningning na Christmas tree. Terno rin ng kids sa tema ng dekorasyon kaya napuno ng masasayang red outfits ang event. Nangako naman ang pamunuan ng mall na taon-taon nila itong gagawin para iparamdam sa publiko ang Christmas spirit at makapagbigay saya sa bawat bata at pamilya. We'd like to be one with the people. We'd like to be one with the community, especially this season. We'd like to bring more happiness. And we'd like for everyone to come in, and see how we're celebrating Christmas amidst all the challenges. Susunod, DOJ, pinadalahan na ng subpoena ang ilang individual para sa preliminary investigation sa flood control ghost projects sa November 10. At unang araw ng burol sa Taguig City ng anak ni Kuya Kim na si Eman Atienza, tinagsa ng mga kaanak, kaibigan at kasamahan sa industriya. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Pinadalhan na ng Department of Justice ng subpoena ang ilang sinibak na engineers ng DPWH para humarap sa preliminary investigation sa flood control ghost projects sa November 10. Samantala, ibinasura naman ng San Juan Regional Trial Court ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na temporary restraining order laban kay ex-DPWH official Bryce Hernandez. Pero giit ni Estrada, pending pa rin ang kanyang hiling para sa preliminary injunction. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Naglabas ng Department of Justice o DOJ ng subpoena laban silang individual na sangkot sa 5 ghost flood control project sa Bulacan. Some of the subpoenas have been personally served, no? Yung initial na 5 cases, no? Wherein the DOJ has been deputized by the Office of the Ombudsman, di ba? That process will start. So identify na yung mga respondents doon, identify na rin yung charges, no? Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena para masigurong dadalo sa pagdirig ng DOJ ay sina dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara at kanyang mga dating tauhang sina Engineers Bryce Hernandez, RJ Dumasig at JP Mendoza. Itinakda sa November 10 ang preliminary investigation ng DOJ. Target ng ahensya na matapos ang pagdinig sa loob ng 1 buwan. Una nang inirekomenda ng DOJ na sampahan ng kasong malversation, perjury at falsification of public documents ang ilang sinibak na DPWH officials at contractors sa ombudsman. Kalaunan, nagdesisyon ang ombudsman ay deputize ang DOJ sa pagsasagawa ng pagdinig at pagsasampa ng kaso sa mga sangkot dito. Sa usapin pa rin ng flood control anomalies, tinanggihan ng San Juan Regional Trial Court ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na temporary restraining order o TRO laban kay Engineer Hernandez. Matatanda ang iniugnay ni Hernandez Estrada sa pagtanggap umano ng 30% na kickback mula sa flood control funds, bagay na itinanggi ni Estrada. Sa 7 pahinang desisyon ng San Juan RTC Branch 160, sinabi nitong walang extreme urgency para pagbigyan ang hiling ni Estrada na TRO. Gayunman, sa pahayag ni Estrada ay ginit niyang nakatakdang dinggin sa November 12 ang sinampan niyang application para sa writ of preliminary injunction laban kay Hernandez. At nirerespeto niya ang utos ng korte. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Kinwestiyon ni UP School of Economics Professor Shelo Magno ang idineklarang net worth ni Senator Francis Cheese Escudero. Batay kasi sa SALN, may mahigit 18 milyong piso lang ang yaman ni Escudero na siyang itinuturing na pinakamahirap sa mga senador. Ayon kay Magno, paano ito posibleng magiging makatotohanan sa gitna ng maraming post sa social media patungkol sa magarbo o manong pamumuhay ng senador at ng asawang aktres na si Heart Evangelista. Giit ni Magno, hindi na nagsisilbing kasangkapan ng transparency ang SALN, kundi isa na lang rekisito na kailangang maipasa. Dagdag niya, dapat muling silipin ang paraan ng pagpasa at paggawa ng SALN para tunay na makita ang katotohanan sa pamumuhay ng mga opisyal. You have to compare yung SALN that he declared to his lifestyle. Diba, we've seen in social media the gifts that he gave his wife. A very concrete example of this is the ring that he gave Heart during her birthday. Diba? And people are researching how much is the real value of this ring. And you can see online that some are saying it's as much as $1 million. Diba? So, if he can give a gift of $1 million, do you really believe that he's only worth 18 million pesos? So it's kind of a joke. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology sa posibleng insidente ng cyber attack sa November 5. Ayon sa DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center, inaasahang magkakaroon ng Distributed Denial of Service o DDoS o yung sabay-sabay na pagbaha ng internet traffic na posibleng magpabagal ng koneksyon. Paliwanag ng CICC, hindi ito data breach, kundi isang digital protest na karaniwang ginagawa ng mga tinaguriang hacktivist sa maraming bansa tuwing November 5. Tiniyak naman ng ahensya na nakahanda sila sa mga posibleng aberya habang umaapela ito sa publiko na natiling mapagmatsyag at huwag magpanik. Well, it's very credible. It's very real. We've monitored some chatter, and based on experience and based on past trends, November 5 has been a significant date for hackers.
Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police na nakahanda ito sa posibleng cyber attacks nga sa November 5 matapos ang naging babala ng DICT. Ayon kay Police Brigadier General Bernard Yang ng Anti-Cybercrime Group, patuloy na pinapaigting ng PNP ang kanilang cybersecurity defense. Sinabi naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates na bagamat nakaranas na sila ng mga cyber attack noon, nagpapatuloy ang pagpapalakas ng proteksyon sa mga database at digital systems ng pulisya. Kabilang sa mga mahigpit na binabantayan ang e-warrant system, situation report and incident recording system, maging ang database sa mga baril, pasabog at internal disciplinary records. Panawagan din ng PNP at DICT sa publiko maging mapagmatsyag, i-update palagi ang mga password at i-report ang kahina-hinalang illegal na online activities. To protect our system ay ginagawa natin ang iba't ibang activities like to ensure firewall, ensure the integrity of hardwares and even software. And even yung mga tao natin na gumagamit nitong mga system na to, either they are the administrator or recipient of this data. So, kailangan may integrity doon. Pinaiimbestigahan ng mga kongresista ng Makabayan Bloc sa Kamara ang umano'y malawakang korupsyon at overpricing sa mga farm-to-market road projects ng pamahalaan. Isinumite ni na Representative Antonio Tino ng ACT Teachers, Representative Sara Elago ng Gabriela at Representative Rene Co ng Kabataan ang House Resolution 421 para utusan ng mga komite ng Public Accounts at Agriculture na magsagawa ng malawakang pagsisiyasat. Giit nila, dapat parehong malantad ang malalaking korupsyon sa flood control at sa farm-to-market roads. Nanawagan din sila sa DPWH na ibaba ang presyo ng infra projects at wakasan ang sistema ng allocable budget na pinagmumulan ng mga kickback. Lumalabas sa mga initial na investigasyon, including sa mga budget hearings, na merong systematic na pag-overprice sa farm-to-market roads. Kahit mismo si Secretary Laurel nagsasabi na up to 50% overpriced, no? 15 million per kilometer ang opisyal na presyo o standard pricing ng Department of Agriculture, ng DPWH. Pero sa tingin niya, kaya ito ng around 10 million pesos. So malinaw. Abiso sa mga motorista matapos ang undas long weekend na trips, magkakaroon po ng dagdag presyo sa petrolyo simula ngayong Martes. Sa inilabas na presyo ng ilang kumpanya ng langis, nasa 1 peso at 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Medyo mabigat naman po na nasa 2 pesos and 10 centavos sa kada litro ng kerosene, habang tumataginting na 2 pesos and 70 centavos naman ang akyat sa kada litro ng diesel. Bunsod ang dagdag presyo dahil sa pagluwag ng tensyon sa kalakalan ng US at China at inaasahang nagpasigla sa global demand na nagtutulak ng pagtaas ng presyo ng langis. May sanctions din ng UK, US at EU laban sa Russia na nagdudulot naman ng pagbawas ng supply ng langis. Kaya kung kaya pa, magpakarga na po. Tinanggap ng National Police Commission o NAPOLCOM ang paghingi ng tawad ng lalaking nag-viral sa social media matapos mag-costume ng tunay na uniforme ng pulis sa Halloween party. Kinilala ang lalaki bilang si Daryl Da Isidro na ginupit pa ang manggas ng uniforme. Matapos humingi ng tawad, pinunit ni NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Calinisan ng show cause order laban kay Isidro at sinabing wala ng kasong isasampa pero babala umano ito sa publiko. Ayon sa batas, maaaring makulong ang sinumang mali ang paggamit ng uniforme ng opisina na hindi kasapi. Sa iba pang balita, sinibak naman sa pwesto ang isang pulis sa Talisay City, Cebu matapos mag-viral din ang kanyang online Bring Me Challenge na nag-aalok ng cash reward para sa mga magdadala ng umano'y drug pushers at drug users. Ayon sa PNP, labag ito sa Police Operational Procedures kaya iniimbestigahan na ito ng Anti-Cybercrime Group at Directorate for Investigation and Detective Management. Paalala din ng pamunuan ng PNP sa mga tauhan nito na maging maingat sa paggamit ng social media at siyempre sumunod sa alituntunin ng serbisyo.
Nakauwi na sa Pilipinas ang abo ng 19-year-old social media personality na si Eman Atienza, anak ng TV host na si Kuya Kim Atienza. Sa unang araw ng burol sa Taguig City, dumalaw ang mga kaanak, kaibigan at kasamahan sa industriya. Ang detalye sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Nagsimula na ngayong Lunes, November 3, ang unang araw para sa burol ni Eman Atienza, ang bunsong anak ng TV host na si Kim Atienza at asawang si Felicia dito sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Puno ng kulay rosas na mga bulaklak ang chapel kung saan nakalagak ang abo ni Eman Atienza. Buhay na buhay ang mga alaala ni Eman sa mga videos na ipinalalabas. Dumalaw ang ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan ni Eman, pati na rin ang mga katrabaho at kaibigan ng kanyang ama sa TV industry. October 25 nang pumutok ang balita ng pagpanaw ng 19-year-old content creator at model. Natagpuan si Eman na walang buhay sa kanyang apartment sa California, USA noong October 22. Batay sa medical examiner's report ng Los Angeles, suicide sa pamamagitan ng ligature hanging ang sanhi ng pagkamatay. Matagal nang nakikipaglaban si Eman sa mental health challenges. Inamin ni Eman sa isang interview na dumaan siya sa matinding depresyon at anxiety dala ng pressure bilang isang social media figure. Bago ang burol, nag-update nitong undas sa Instagram ang ina ni Eman na si Felicia, kalakip ang heartfelt message. Sa eksklusibong panayam ni Kuya Kim sa kapuso journalist na si Jessica Soho, inilahad niya ang sakit na nararamdaman sa pagpanaw ng kanyang anak. Bukod sa pagiging influencer, naging estudyante si Eman sa Parsons School of Design sa New York. Para sa kanyang mga kaibigan at fans, inspirasyon si Eman sa mga issue ukol sa self-love, mental health at pagiging totoo sa sarili. Samantala, naghain naman si Senator J.B. Ejercito ng Eman Atienza Bill o panukalang batas laban sa online hate and harassment. Layo nitong labanan ang cyberbullying, fake news, online defamation lalo na sa mga kabataan. Sa ilalim nito, parurusahan ang mga sangkot sa cyber libel, hate speech at non-consensual sharing ng pribadong impormasyon. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik, handa na sa puksaan at Atienza manalo na sa Thailand na para sa kanyang nalalapit na laban sa Miss Universe 2025. At sino to? Piolo Pacquiao, anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao, viral sa kanyang Piolo-like na looks. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Atienza is now in Thailand. Nasa Bangkok, Thailand na nga ang pambato ng Pilipinas sa 74th Miss Universe pageant na si Atienza Manalo. Kitang-kitang saya ni Atienza sa kanyang pagdating na tila handa na talaga makipagpuksaan sa iba pang kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kanyang departure nitong linggo, November 2, mainit na nagpakita ng suporta ang ating mga kababayan kay Atienza. Hawak ang bandila ng Pilipinas at malakas na pag-cheer sa Philippine Queen. Habang sinalubong din siya ng napakaraming Filipino, Thai at maging foreign fans, maging ng press at media sa kanyang unang pagtapak sa Thailand na talaga namang crowd favorite na at mala sure win thing ang kanyang datingan. Nakasama rin ni Atienza sa Thailand ang bagong reyna ng Miss Grand International 2025 na si Emma Tiglao at pangulo ng organisasyon na si Nawat Itsara Grisil na siyang executive director din ng Miss Universe Thailand. Stunning naman ang ganda ni Atienza sa kanyang all-black look para sa isang cosmetic brand photo shoot doon. Gaganapin ang Miss Universe pageant sa November 21, kaya naman bring home the 5th crown, Atienza. Ito mainit na usap-usapan ngayon sa social media mga ka-A to Z. Hindi lang dahil sa panalo ni Eman Bacosa Pacquiao na siyang anak ni boxing legend Manny Pacquiao, kundi dahil sa kanyang mala Piolo Pascual looks na talaga namang nagpatili sa maraming fans. 5 araw nga pagkatapos ng kanyang tagumpay laban kay Nico Salado sa Thrilla in Manila 2 sa Araneta Coliseum, nagpost si Eman Pacquiao ng litrato kasama ang kanyang ama at ina na sina Manny at Jinky Pacquiao.
kung saan nagpasalamat siya ng personal sa mga magulang. Pero hindi lang kanyang panalo ang pinag-usapan, kundi ang kanyang kapansin-pansin na pagkakahawig kay kapamilya heartthrob Piolo Pascual. Maraming netizens ang nagpost ng side-by-side pictures ni Piolo at Eman na agad binansagang Piolo Pacquiao. Habang wala namang komento ang pamilya ni Pacquiao at maging ni Piolo sa usapin. Nagtrending ang pangalang Piolo Pacquiao online kasabay ng mga witty memes at reaksyon ng fans. Matatandaan wala pa rin talo si Eman Bacosa Pacquiao sa katatapos niyang laban at nananatili sa 7-0 ang record. Nagsimula si Eman sa boxing sa edad na 10 years old lang at taladala ang legasiya na Pacquiao sa ring. O diba? Kamukha ba? Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa kilalang Japanese author na si Haruki Murakami. Ang sabi niya, pagkatapos mong malampasan ng bagyo, hindi ka na muling magiging katulad ng dati sapagkat iyan ang diwa ng mga bagyong dumaraan sa buhay ng tao. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.